Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Ito ay isang makabayang sanaysay na isinulat ni Andres Bonifacio noong 1876. Layunin nitong gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino, lalo na ng mga Tagalog, sa gitna ng kolonyal na pang-aapi ng mga Kastila. Nilalaman at tema, paggunita sa kasaysayan. Inilalarawan ni Bonifacio ang kasaganahan ng Katagalugan bago dumating ang mga Kastila. May sariling pamahalaan, kultura at edukasyon. Pagtuliksa sa pananakop. Ipinakita niya kung paanong ang mga Kastila ay nangako ng kaunlaran, ngunit nagdulot ng kahirapan, panlilinlang at pagkaalipin. Pananawagan sa pagkakaisa. Hinimok niya ang mga Tagalog na magising mula sa pagkabulan, magkaisa at kumilos para sa tunay na kalagayan. Pag-asa sa sariling kakayahan. Binibigyan diin ang pagtitiwala sa sariling lakas at hindi sa mga pangakong banyaga. Mahalagang mensahe. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagbuhatan ng kanilang mga kahirapan. Itinuturo ng katwiran ang tayo'y umasa sa sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Ang sanaysay na ito ay naging mahalagang bahagi ng revolusyonaryong ideolohiya ng katipunan at nagsilbing panawagan para sa pambansang pagkakakilanlan at kalayaan. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Itong Katagalugan na pinamamahalaan noong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawaan. Kasundo niya ang mga kapitbayan at lalong-lalo na ang mga taga-Hapon. Sila ay kabilihan at kapalitan ng mga kalakal. Malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kaya't dahil dito'y mayaman ang kaasalan ng lahat. Bata't matanda at 10 mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Dumating ang mga Kastila at dumulog na nakikipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na di umano, tayo'y aakayin sa lalong kagalingan at lalong imumulat ang ating isipan. Ang nasabing nagsipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang dila sa paghibok. Gayunman, sila'y ipinailalim sa taal na kaugalian ng mga Tagalog na sinasaksihan at pinapagtibay ang kanilang pinagkayarian sa pamagitan ng isang panunumpa na kumukuha ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat at yaoy inihalot ininom nilang kapwa. Tanda ng tunay at lubos na pagkatapat na hindi magtataksil sa pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na sandugo ng Haring si Katuma at ni Legazpi na pinakakinatawan ng hari sa Espanya. Buhat ng ito'y mangyari ay bumibilang na ngayon sa 300 taon, mahigit na ang lahi ni Legazpi ay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan. Ating pinagtatamasa at binubusog kahit abutin natin ang kasalatan at kadayukdukan. Ginugugol natin ang yaman, dugo at sampu ng buhay sa pagtatanggol sa kanila. Kinakahamok natin 10 ng tunay na mga kababayan na ayaw pumayag na sa kanila ay pasakop. At gayon din naman na naipagbaka tayo sa mga insik at mga Olandes na nagbalak na umagaw sa kanila nitong Katagalugan. Ngayon, sa lahat ng ito, ano sa mga ginawa nating panggugugol ang nakikitang kaginhawaang ibinigay sa ating bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahilan ng ating panggugugol? Wala, kundi pawang kataksilan ang ganti sa ating mga pagpapala. At ang mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo ay lalong gigisingin sa kagalingan, bagkus tayo'y binulag, inihawa tayo sa kanilang hamak na asal, pinilit na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating bayan. Iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating bayan. At kung tayo'y mangahas humingi ng kahit gabahid na lingap, ang nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating minamahal na mga anak, asawa at matandang magulang. Ang bawat isang himutok na ipumulas sa ating dibdib,
ay tinuturing na isang malaking pagkakasala at kara-karakang nilalapatan ng malahayop na kabangisan. Ngayon, wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan. Ngayon, lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng umaalingaw-ngaw na daing at pananambitan, buntong hininga at hinagpis ng makapal na ulila, balot mga magulang na mga kababayang ipinanganyaya ng mga manlulupig na Kastila. Ngayon, tayo'y malulunod na sa nagbabahang luha ng ina sa nakitil na buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangulila ng kalupitan, na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tingga na sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam. Ngayon, lalo't lalo tayong nabibilibira ng talikalang nakalalait sa bawat lalaking may iniingatang kapurihan. Ano ang nararapat nating gawin? Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silanganan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya'y tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maaantay, kundi lalo't lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, at lalo't lalong kaalipustaan, at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawaan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmula ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutungtong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya, o mga kababayan, ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ng ating lakas, sa tunay at sa lubos na pag-asa na magatagumpay sa minimithing kaginawaan ng bayang tinubuan.